online voting para sa mga OFW ay magtatagal ng halos isang buwan. Si Criza Lopez magbabalita. Opisyal nang sinimula ng Commission on Election ang kauna-unahang online voting and counting system o OVCS para sa mga overseas Filipino workers. Kung babalikan ang proseso ng mga OFW noon, maaari lamang silang makaboto sa pamamagitan ng personal na pagpunta sa mga Philippine legislation sa ibang bansa o kaya naman ay pagpapadala ng kanilang mga balota sa mga trusted courier. Binuksan noong April 13, 2025 alas 8 dito sa Pilipinas ang pagboto ng mga OFW at isasara ang online voting sa May 12 alas 7 ng gabi. Sumatotal, tatagal ito ng 30 araw. Unang nakaboto para sa midterm election ang mga OFW na nakabase sa New Zealand sa ilalim ng jurisdiksyon ng Wellington Philippine Embassy. Huli na nagbukas ang Honolulu sa United States kaninang alas 2 ng madaling araw. Kaboto. So far, maayos po yung pagboto. Mabilis naman po yung pagboto ng mga kababayan natin, lalo na nung mga nag-enroll na. Yung iba naman, nag-enroll pa lang pero nakaboto na rin kaagad sa mismong araw kahapon. Ito ang kauna-unahang boboto ang mga Pilipino sa abroad sa pamamagitan ng online voting. Ngunit kinakailangan na enroll bilang online voters ang isang OFW. Batay sa COMELEC, 77 post mula sa iba't ibang bansa kasama ang United States, Canada, Australia, Japan, South Korea at European countries ang pinahintulutan para sa online voting. Samantala, ang mga rehistradong botante mula sa China, Russia, Turkey, Iran, Iraq, Syria at Libya ay hindi pinapahintulutan ng mga kaboto sa pamamagitan ng online, kung kaya't makakaboto lamang sila sa pamamagitan ng pagpunta sa mga embahada o konsulado. Yung lahat ng 77 post abroad ay pwede na makaboto using the internet. 24/7 po yan. Sa mahigit 1.2 milyong botanteng Pilipino nasa abroad, 55,000 ang naka-enrolled para sa pre-voting system ayon kay Election Chairman George Erwin Garcia. Natutuwa tayo sapagkat ang dami kaagad na mga bumoto at nag-increase na rin po yung bilang ng nagpapa-enroll, 55,000. At hindi lang namin mababanggit kasi kung ilan na lahat ang nakaboto sapagkat meron Section 240 ng Omnibus Election Code na na-adapt sa ating overseas voting law na bawal po kasi i-reveal kung ilan na ang nakakaboto, sino na. Samantala, dagdag ni Garcia, maaari pang magparehistro ang mga OFW na hindi pa enrolled para sa pre-voting ng online voting hanggang May 7, 2025. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.